Di ko, dasal ang manang posisyon. Ayan lang yung asawa ay mana. Running. Mi! Padara ko muna ang tops naman si Butchok. Tanagoga si Mama. Kuha na naman ang sabon. Butchok, dara mo na ang tops si Mama. Ata na. Ika na mag-ano. Padara mo ng tops, tanagoga si Mama. Good morning mga kawanhart ko. Ang mapapanood po ninyo ay ang lugar kung saan ako isinilang at lumaki. Ayan ang aking mga kabarangay. Ang tinatawag natin na bayanihan mula noon ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Ayan ang aking kapitbahay, bubuhatin ang kanilang bahay at ililipat sa lote na aking pagmamay-ari din po. Sa tabing daan lamang din po, malapit din dyan. Ililipat ang barong-barong na yan na may tindahan. Ililipat po yan dahil po sila lang din po ay nangungupahan din dyan sa lupa na yan mga kawanhart ko. Lilipat sila dahil kailangan na rin daw ng may-ari ang lote na yan. Pagmasdan, panoorin mga kawanhart ko. Ang iba dyan mga kawanat ko na tumutulong, isa yan sa nakasaksi sa akin noon na mula pagkamusmos ko hanggang pagkabinatilyo, syempre hanggang nakapag-asawa at hanggang sa aking kasal ay ang iba dyan ay tumulong mga kawanat ko. Ang iba nga po dyan ay hindi ko kilala sa pangalan, pero alam nyo naman kasi sa barangay mga kawanat ko lalo sa probinsya. Although hindi natin kilala yung tao, pero kilala naman natin sa mukha mga kawanhart ko. 1, 2, 3 mga kawanat ko, pero maliit lang tingnan mga kawanat ko ang barong-barong na yan. Pero tayo ay nanonood lamang, pero ramdam natin ang bigat talaga, no? Kasi ang mga oras na yan mga kawanat ko, kulang talaga yung natawag na magbubuhat dyan. Kasi nga po marahil siguro mga busy yung mga ibang kapitbahay, kaya mangilan-ngilan lang ang tumulong o natawag ng aming kapitbahay mga kawanhart ko. Pero tingnan nyo naman, umangat na mga kawanhart ko. Ayan na. 1, 2, 3 ulit mga kawanat ko. Konti pa. Ayan mga kawanat ko, naiangat din. Sadya talagang mabigat mga kawanat ko. Andit lang tingnan, no? Pero siksik kasi sa kawayan at kahoy din yung bahay na yan mga kawanat ko. Pero ilang bagyo na yung dumaan na pagmasdan ko kawanat ko, yung bahay na yan buhay pa rin. Talagang matibay din yung pagkakagawa. Ayan. Talagang nahirapan sila mga kawanat ko. Kukunti lang kasi yung tao dyan yung mga oras na yan. 1, 2, 3 ulit. Ala, bira. Sige mga kabarangay. Ala. Sige, nakakatuwa rin pagmasdan yung ganitong bayanihan mga kawanhart ko, no? Nakakataba ng puso, no? Nagkakaisa, no? May malasakit talaga sa kapwa. Sino nga ba naman talaga yung magtutulungan? Siyempre, higit sa lahat yung magkakabarangay, magkakapitbahay.
Hingal na. Ayan. Yari nito si Manay, si Manoy. Ilang kilong pansit ang pamirienda niya nito. Medyo may kalayuan pa yan mga kawanat ko, ilang metro pa yan. Siguro mga 20 meters. Ganun pa yung pagdilipatan. Medyo malapit-lapit lang. Kaya lang talaga medyo hirap kasi nga tulad nga ng naunang sinabi ko mga kawanat ko, ay kakaunti lang talaga yung natawag dyan sa mga oras na yan. Kasi marahil nga po ay busy yung ibang kapitbahay namin dyan. Ayan. Arya na naman. Sige. Walang aahon hanggat walang nahuhuling isda. Ala, sige. Ang ganda pagmasdan, no? Nangyayari pa rin hanggang ngayon, no? Anong taon na tayo, no? May ganyan pa rin, no? Ano kaya kung isang buong konkreto, no? Isang buong galo, no? Buhati ng ganyan. Ay, Diyos ko. Santa Maria, Bulacan. Medyo malapit-lapit na. Ayun mga kawanat, kung makikita nyo dyan, no? Yung poste na yan. Sa gilid ng kalsada na yan. Yan ang bahay namin. Yan poste na yan. Sa gilid niyan, yan ang bahay namin. Diyan ako lumaki mga kawanat ko. Bahay ng lola ko. No? Diyan sinilang si father ko. Diyan din ako namulat, nagkaisip, mga kawanat ko. At yan ang kwento nga po ng paglilipatan din ng bahay na to na binubuhat ngayon mga kawanat ko ay naibenta ng aking tiyuhin. Kaya nga lang po, syempre, kahit papaano ay nakapag-ipon ako ng konti, nabawi ko yan doon sa pinagbentahan at aking nabili ulit. Nakakapanghinayang kasi na malipat sa ibang tao. So, kaya binili ko siya. Ayan. At yung lilipat na yun mga kawanat ko ay may upa din naman na hindi naman kalaki, ang konti lang. Kumbaga parang tulong ko lang din naman sa kanila. Kasi mabait naman yung mga tao na yan mga kawanat ko. Ayan, dyan sa poste na yan, dyan yan ililipat. At kung napagmamasdan yung mga kawanat ko, ayun oh, may parang karato lang kulay puti dyan sa video na yan. Yan, dyan banda ililipat yung bahay na yan. Yan. Medyo i-fast forward ko ng konti mga kawanat ko para hindi naman nakakaboring panoorin. Ayan. Fast forward ng konti yan mga kawanat ko. Papa. Sino maglilipat? Ay, meron ka kasi ng mini. Ne, kasi na to. Ibig ko sa sito. Yan, dyan sa tapat yan kawanat ko. Yan yung kinikwento ko sa inyo na naibenta ng tiyuhin ko na nabawi ko ulit, no, mga kawanat ko. At unti-unti na nga dyan mga kawanat ko na marami-rami na yung tumutulong. Kahit babae tumutulong na. Ayan. Ayan nga po kung mapagmamasdan nyo dyan. Yung isang babae dyan ay nashoot yung paa. Yung nakapantalon na blue. Hindi ko lang kilala kung sino yan mga kawanat ko. Oh, yung tabi na yan. Yan. Yung tabi na yan ng bahay na yan. Nakita nyo dyan ha. Sa naka-green na yan na lalaki na yan na t-shirt. Yung tricycle na yan. Hagilid niya. Yan. Yan ang bahay na namin mga kawanat ko. Simple lang naman ang buhay ko, kawanat ko. Tulad mo lang din naman. Mahirap lang, parehas tayo mga kawanat ko. Kung mayaman ako mga kawanat ko, di hindi na ako nagkakandarapan, nagkakandaugaga dito sa kakatrabaho dito sa Olonga po mga kawanat ko. Araw-araw marumi yung kuko, araw-araw marumi yung kamay, may grasa, di ba? So parehas lang tayo mga kawanat ko. Pero thank you sa iyo Kahit papaano pinapanood mo yung video ko tapos todo suporta ka sa akin. Yaan mo. Papangakuan kita pero hanggang pangako lang muna. Ayan, marapit nang maishoot ni Pedro sa butas. Pedro tuloy. Baka kung anong isipin nyo mga kawanat ko yung kahoy, yung paa ng bahay. Malapit nang maishoot dun sa butas na abang din. Kung ano yung sukat ng mga paa, gumawa sila ng butas dyan mga kawanat ko. Para paglagay ng kubo na yan, sakto din sa butas. Para kumbaga may pundasyon din at hindi hanginin o ilipad, no?
ng bagyo. Pero teka, may tinatanaw-tanaw sila sa taas mga kawanat ko. Siguro natatanaw nila yung mangga, may bunga daw. Baka papapak muna sila bago ipagpatuloy yung pagbubuhat ng bahay na to. Ayan o, sabi nyo, daming bunga ng mangga oh. Kain muna tayo. Hindi, joke lang mga kawanat ko. Mukha yatang may tatamaan, no? Yung bubong din ng katabi na yan, mga kawanat ko. Mukha yatang alanganin, no? Tatama sa bubong din ng kubo na yan, mga kawanat ko. At ayan nga si ate, no, na naka-black, siya yung may-ari ng kubo na yan. Siguro sinasabi niya sa mga tauhan na, sige, pagkatapos nyo dyan, palitan nyo na to ng yero, yung kubo na yan. Joke lang. Yan namang naglalagari mga kawanart ko. Yan yung may-ari din, yung asawa, mga kawanart ko. Yan, malapit na rin matapos yung bayanihan mga kawanart ko. Pagkatapos niyan, merienda time na. Lalabas na naman ito si Pansit Bato. Yan po ang usong-uso sa Bicol na merienda ng mga Bicolano. Pansit Bato, isang uri ng pansit mga kawanat ko na para siyang noodles, parang payless ang itsura niya mga kawanat ko. Kaya naman tinawag na bato yung pansit kasi isang pagawaan siya sa amin, isang lugar siya na ang pangalan din Bato. Kaya tinawag siyang Pansit Bato. Doon talaga yung pagawaan ng pansit na yan. Kaya tinawag na Pansit Bato.